ano, medyo mataas ng kaunti Ayan, so tibay, tibay men. Ayun no. Asa na kaya yung isa nating ibon? Ayan na, isang magandang buhay mga farmer. Update tayo sa mga ibon. Kahapon medyo late na tayo. Bisita natin. So far wala na pong mga nangasungot sa ngayon. At yung mga naiiwan sa labas, pero wala naman na pong tumitira. So ayan yung ating inakay dito, marunong na. Ito pala yung i-update sa ginagawa ni Junjun no? Ihagdanan na. Ay nagdanan, forma na. Patay muna natin ang mga ilaw para makatipid tayo sa kuryente. Ayan. Ayan na po yung hagdanan. O di ba? Pero siyempre palalagyan natin ng hawakan. Medyo ano, medyo mataas ng kaunti Ayan. So tibay, tibay men. Ayun no. Asa na kaya yung isa nating ibon? So init So mamaya susunod. Bakit mainit? Ano na naman ang susunod nating gagawin? Ito ang gusto kong patakpan. Yan. So gusto ko doon na lang para nakikita po nila yung pasukan nila. Ito, nagpipilit sila. Tatakpan natin yan para wala na silang makita. Para matik. Diretso na po sila dyan sa ano. Diba? Yun lang ang makikita nila. Uy! Tibay ng anong ni Junjun hagdanan Wala pa pong mga ano yan. Flat bar lalagay natin. Ay, yan. At least nasilip na po natin. Yung inakay natin lumalakas. Wala na kayong pagkain. Palit na naman tayo. Buhangin. Wala na namang tubig. Yan naglalagay ako ng katol dito. Iba pa rin talaga yung may katol. Ayoko na pong baguhin yung sistema ko. Kasi nung ako ay nagparami ng mga inakay, sa tingin ko mas okay naman po yung sistemang linagay ko. Nilalagay po ako ng katol nga sa gabi. Kasi alam mo, isa sa pinanggagalingan po ng bulutong is yung kagat po ng lamok. So at least every night mga 5 o'clock, yung last visit ko po dito, nilalagay ako ng katol. So far okay naman, wala pong nagkabulutong. So sa tingin ko effective. Kasi wala last time meron Tapos yun nga yung ating ginawa na pag sa breeding din po. Maganda din ang nangyari. Kasi healthy po. Pusa lang ang kalaban, buisit. Ay, labas muna kayo. Tulungan yung pumasok yung isang yung isang nakawala na. Oy, tulungan ninyo yung mga kaibigan ninyo. Sino kapatid nun? Buhay pa. Sige na, labas muna. Labas. Labas, labas, labas. Labas! Itong kabila, labasin natin. May ipot na kailangan yata natin mag kontra ito yung mga inakay natin bago. Shoutout pala kay Mok Asuncion, kay nakawala yung cellphone ko, kay ka-farmer nasa US daw po, si kalimutan ko lang apelyido Gonzales. So mamaya shoutout natin. Oy, champion pala si brother mo galing lupit, maasin late Daybird. Ang lupit ng ibon mo. Ay, ayan sana naman makapauwi man lang tayo, okay na. Uy, ano ka ba? Practice ka naman, brother. Labas ka. Ayaw pang lumabas, di wag. Nasaan na sila? Nako, maulap na naman. Ayun dami. Ayan, so hayaan lang muna natin. May isa pa kasing parang nag-aalangan pumasok. So yan nga, tatakpan natin yan para eto nasisilip. Inisip ko na nga tanggalin na ito para ako nakikita na nila.
Bagay kung tatanggalin to, putol na lang to, iwanan na lang yan, diba? So bahala na po. Tapos magbe-break na tayo dito ng hen and cock. Meron tayong bagong hindi ko pa inawalay. Bago tayo papalinis tayo Huwebes or Friday, papalinis tayo ng loft. Tayo iaalis ng 5 araw. So yan, gusto ko na pong i-break. Ayun, at itong dalawa. Yan. Para wala namang itlog, no? So break na natin yan. Pahinga na rin sila. Pahinga natin yan, mga farmer, ha. Meron pa tayong mga inakay dito. Nakaano na to. Yung singsing nila ay ano na. Ayun, grabe, ang galing mag-alaga ng nanay nyo. Sipag magsubo, Yung tataba naman ng... Yan ang gusto kong mag-alaga. Punong-puno. Pag kayo po ay magpapagawa ng pigeon loft, lakihan nyo na lang ng aviary. Yung naandito, pwede nyo pong hanggang siguro dito na lang, ano. Ayan, so para medyo mataas na tao, kasya. Kasi ito masyado pong mataas, pahirapan maghuli ng ibon. Tingnan nyo to, ang lawak. Ang laki. Ang hirap pong manghuli. Pero dito, isasara natin. Dito tayo maghuhulihan na. Okay naman. May pinto naman tayo. Sara na lang natin. Hindi na tayo magpapakain. So yan, may hagdanan na po tayo. Si Junjun kasi naandoon. Maalalay po sa pagbubuhos. May project tayo sa taas. Ang ingay nito, kumakain. Ay yung mga inakay. So ayan po yung nakuha natin kay Mariano Enriquez. Tapos meron tayong dalawang naka-confine dito na galing kay brother J. Dairit. Ayan, 13 po yung binigay niya. Stockbird na mga yan. Maganda po yung mga linyada, ayoko naman pong maiwala. At ano po yan, magaganda ang line. So imported line siya mga yan Yan, kumakain naman yung ating inakay. Gusto kong paamuhin sana to, dalhin sa bahay. Pagkakain siya, ako yung papakain para mapaamo ko sana, para magkaroon din naman ako ng ibon na pag ginanyan mo, lalapit sana sa'yo. Talagang maamo sa'yo pag tinawag mo. Kaya lang kailangan mo ng pasensya talaga doon. Oras ang kailangan mo, ititrain mo talaga. Nawala na pong pusa. So excited na ako sa hagdanan. Nakakakit na tayo. Para pag nagtitraining po tayo, maganda. Nakakapagpapasok. Stick. Train na natin sila sa stick. Walang tao dito. Nasa taas po lahat. Andun sila. So bala ko ito na lang kaya ang itakip natin. Sa ating yung mga tira-tira pa dyan doon sa gilid po nung ating lapit sa trapdoor. May nagkakantahan dito. Hindi si Bebe yan Naku, nakabukas pa pala yung ko. Bumababa sila dahil walang tubig, bumababa po. Ang dami nating iti-training. Tingnan nyo kung gaano karami yan. Matira matibay. Pagka may panahon po tayo at dadaling ko yung malaking training box. Unti-unti papalayo natin, papakawalan. Tapos bahala na, select the best na lang. Yun po yung aking plano, kasi hindi naman natin sila isasali ng, 'di ba? Parang subukan muna natin, tayo ang maglayo.
Tapos yung mga matitira, makakauwi, kikita mong magandang performance, record natin. So ayun ang isasali natin, ilalaro natin. Pero kailangan ko munang mag-training ng stick. Ang isa sa mga kailangan kong magawa is paano ko sila mapapapasok ng mas mabilis, ano? Kasi meron po tayong sinali sa training, mabilis pong dumarating, ang problema ay pumasok. So kasama po yun, yung sistema, di ba? Kailangan mapapasok mo agad. Paano mo siya mamomotivate na pagdating papasok po agad sa loft? So yun ang isa sa mga kailangan nating mapag-aralan pa. Problema pa, isa pa sa mga pinakamalaking problema po mga ka-farmer, usually ang datingan ng ibon ay Sabado-Linggo. Tayo po ay busy naman sa ating business. Yun ang di ko alam kung ano ang gagawin ko. Ano ba ang uunahin ko? Yun lang, ano. So lalakad na pala ako. Ayan, balikan na lang po natin at tingnan natin kung makakapagpapasukan ng mga yan, ano. Yan, bumababa sila. So kailangan ko siguro gutumin. Tapos pag nagparonda, gutom. Then kasi medyo nag-overfeed kami. Kailangan natin gutumin yan. Kumakain sila ng yun ang pag walang tubig, bumababa sila. Kumakain ng mga bato siguro dyan. Yan, magjowa yan. Huy, ayan mga farmer, dami nating Indian mango. Nako, sasawa tayo sa Indian mango. Dami nating puno ng Indian mango. Ayan, magpapakain na po tayo. Galing to sa playan. Ay, sunog ako ng dayami, pero medyo alanganin pa. Nakalimutan ko palang isara yung release door dito. Yan, nasa labas pa rin po sila. Choy choy. Ay, ilaw natin. Hoy, tingnan nyo kayo talaga, imbis na pumasok na, lalabas pa. Mirit pa yung isang yon. Kailangan na natin magwalay. Ito yung training natin, marami din ang nawala, 4 wala pa pala silang apakan itong ating mga ibon. Ayan, yung mga breeders natin. Actually gusto ko pa sana magkaroon ng pintuan yan tapos palochi na pala, kain muna tayo. Okay na tayo. Pagpakain nga ako, konti lang, bawas tayo ng pakain kasi para pagka pasok agad. Medyo mga kasi to, mga busog-busog kaya pag pinakawalan mo, hindi agad napasok. Ito yung isang ayaw, hindi marunong. Ay nako, pagka may na tayo, may hagdanan na, pwede na po akong maglagay ng viewing nila, actually hindi naman para sa akin, hindi naman talaga parang pinaka viewing, kasi dito nakaka viewing na ang purpose is dun matuto sila na doon pala ang pasukan. So ilalagay natin doon, tapos papasok sila, so mga ilang ulit para at least alam nila na andun pala yung pasukan, papasok sa loft. Yun po yung pinaka main purpose na kaya ang papagawa. So ayun, tingnan natin. Ay, may mga pumapas. Marunong naman may isa lang talagang parang ito yata yon. May bisita. What's that? Ayan. So ayan po. Ilan pa ba ang nasa labas? Ganda sana yung nakakaakyat tayo ng tapos na sana to kung ayun, may 3 pa. Para at least may stick natin. Masanay sila sa stick. Pasok na, pasok.
Parang punong ministro lang ano. Suk 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 suk. Ayan oh. Pasok sila. Haba ng loft ano. Ang bihira. Ay nako. Ayan. Haba. Ay. Oh. Okay. Tapos na tayo. Sarado na. Bukasan natin ang ilaw kasi hirap na. Mas maganda na yung maliwanag. At ayun, shoutout pala kay Mok at Gor Asuncion at ganon din kay Monching Gonzales. Ganon na rin kay Ming Asuncion, syempre ng BDO. Ayan. So, lagi daw pong nanonood at subscriber from Ka-Farmer Channel syempre. At may ibon tayo. Ano, nagkakalapati din siya. At champion syempre, grabe, galing. Battle of the Champions sa atang pinanalunan niya. So isang malupit na karera yun hindi biro po yun. Kasi lahat ng kasali doon magagaling at nag-champion. Kaya tinawag pong Battle of the Champions. Siguro yung mga ibon doon, hindi ko po alam ang ang mechanics. Baka yung mga ibon doon na sinali old bird na rin siguro, or hindi ko alam kung mga YB din, di ba? So marami po kasing category ng ng karera. Merong off color, merong old bird. Ibig sabihin yung mga matatanda ng ibon. Meron naman yung young birds na tinatawag yung mga bata pa, mga singsing kunyari. Nang nakasingsing na 2025. So yun, mga kasali yun. So depende po yun sa singsing. Kaya may mga singsing na South Race, North Race, Summer Race. So kagaya ng binibili ko pong singsing, yun pwede nating isali sa young bird category. Ay talagang pumasok na. Yung sinasabi ko, may harang. Sige, pag nabangga, iyak. Sobrang bilis. Isa na lang ang hindi nakakapasok, siya pa rin. Pinapalabas ko na nga yung iba para sana matuto siya, malaman niya doon papasok. Pero wala pa din Kung may harang yan, hindi na siya sisilip doon. Ang sisilipin niya na yun doon na sa may trapdoor. Wala, bahala siya. Matututo din yan. Sige. Ay nako. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay. Happy flying.